ang araw na nabalita na itong si Congressman Leandro Libiste, si ES Recto, mga kababayan, ay tinaniman nila or balak nilang taniman or i-set up ng mga babae. Na nagkataon naman, mga kababayan, na raid nila Attorney Melvin Matibag, 'di ba? At ang sinasabi, sila Recto lang, mga kababayan, or si ES Recto ang punteriya talaga. Pero doon sa aking espekulasyon, mga kababayan, ay isa itong si Senator Erwin Tulfo na lumalabas nga na totoo, mga kababayan, at hindi lang si Erwin Tulfo, maging itong si Kiko Pangilinan at iba pang mga senador, mga kababayan, ay gusto rin palang idamay nitong si Congressman Libiste. At ngayon, hindi po natin napagkikita di umano. Sino ba nakakita sa inyo kay Senator Loren Legarda kahapon at kanina doon sa Senado? Mukhang wala pong nakakita. Siya po ay hinahanap na. Kamustahin naman natin. 'Di ba? Kaya lang, meron ngayon iringan, mga kababayan, etong si Congressman Leandro Libiste at itong si Director Melvin Matibag. Dahil itong si Congressman Libiste, sinubukan pa pala, mga ka-GPnatics, na magpaawa. Sinubukan pa pala ang pagiging magkaibigan ng kanyang pamilya at itong si Attorney Melvin Matibag na hindi na po ituloy ang investigasyon dito po sa kanilang nakalap na plano palang sirain ang matataas na gobyerno. Mga kababayan, eto po. Saan ho ba nagsimula ito? Ito hong sinasabi na pagkakaroon daw ho ng pagtatangka umano na Addictus Rex. kumbaga ma-entrap, no? Trigger kung tama Woman, yung word na long ginamit time ko, no see, o Asian Channel. malagay sa alanganin si Executive Secretary Recto. Well, para po mas malinaw, maganda po yung tanong po ninyo, Kated. Ganito po kasi nangyari. Ito pong subject namin na yung pong talent manager, so to speak, o sabi nga, bugaw po, matagal na po minomonitor po ng NCR, ng aming pong NCR office. May mga complaint na po ng human trafficking sa kanya. Pero kaya po nagkasa po ng operation, ng entrapment operation. Sabi nga po, itong daw taong to, high-end daw po nga, babae, tsaka lalaki, yung kanyang, so to speak, yung iniaalok para po magbigay ng sexual favors. So nagkasa po ng entrapment operation sa isang 5-star hotel pa nga po ikinasa dahil yun po yung setup niya lagi, 5-star hotel or private area po na ganyan. So nagkasa po, nang naibigay na po yung mark money, yung entrapment money po, nahuli po ngayon. Hinuli ngayon itong tao na to, dinala po yung 5 subject na babae sa office po ng NCR. So nang iniimbestigahan na po, dinidinay pa niya na hindi ko naman tinanggap yung pera, tsaka hindi naman prostitution, PRPR lang, yun po yung term eh. Parang usap-usap lang daw. Pero nakapasok na po sila dun sa pribadong kwarto. Nung nagigipit na po sa pagtatanong, bigla po siya nagsalita na eto pong paghuli sa amin, may kinalaman dun sa plano namin na na paninira. Character assassination po, ito na ginamit kay Secretary Recto. Yun po doon po lumabas na nung tinawagan ako ngayon po nitong mga investigador na, sir, ito pong subject na nahuli namin, may sinasabi na na paninirang gagawin, character assassination kay Executive Secretary Recto. Kaya sabi ko, imbestigahin nyo, palalimin ninyo. At doon na po nagsalaysay yung plano po nila. Ang plano pong gawin, para po maliwanagan, hindi po ipapain yung babae kay Executive Secretary Recto. Kundi ang gagawin po, kukuha ng statement po yung 5 babae, kukuhaan po ng statement na ang palalabasin po ay si Executive Secretary Recto ay kumukuha sa kanya ng babae. Yung 5 babae na yun, nakuha ni Executive Secretary at sinasasabihin, nagdag-drugs, binubugbog, sinasaktan, nagsapahagaw ng pera. Ganun na po. Yun na po yung ginagawa rito. Okay, so mga kababayan, ang development pa dyan, binabanggit ko ako po kanina, hindi lang si ES Recto ang kanilang plano na bitagin. Okay, bitagin na lang kasi hindi naman pala ipapain eh. Ibibitagin. Mga kababayan, magbibigay sila ng statement
na ayon kay Melvin Matibag, mga kababayan, lagi silang kinukuha, ginagamit, tapos pinapagamit pa ng pinagbabawal na gamot, binubugbog. So, hindi lang po si Yes Recto ang gustong bitagin, mga kababayan. Pinangalanan na kanina itong si Secretary Abalos, itong si dalawang Rimulya, mga kababayan, si Erwin Tulfo, si Chis Escudero, at itong si Kiko Pangilinan di umano ang mga papainan na para mabitag nila, mga ka-GPnatics, at masira yung kanilang mga pangalan. Ngayon, dahil nga tuloy-tuloy ang investigasyon nitong si Melvin Matibag, mga kababayan, kahapon ay nagpahayag itong si Congressman Leandro Libiste na parang nangungonsensya. Diba? Sabi niya po rito, mga kababayan, nililabas niya yung post na ito ni Attorney Melvin Matibag, yung transaction nila, conversation, hindi transaction, conversation nila noon. Sabi po dito, congrats Kong Lian, I'm so proud of you. I hope I get to live long enough to see you one day leading our country. It's such an honor to know you. God bless you always. So yan po ang pahayag. August 25, 2025, mga kababayan. Sabi rito, alam kong inutusan ka lang. Yun ang pahayag ni Leandro Libiste. Parang sinasabi niya, mga kababayan, na si Matibag pa yung parang gumawa lang ng kwento na ito, di ba? Parang set up lang. Parang binabaliktad niya pa ngayon. Sabi niya, ibinahagi ni Batangas 1st District Rep Leandro Libiste ang screenshot ng kanyang personal na pag-uusap kay NBI Director Melvin Matibag, kung saan nagpadala ito ng pagbati noong nakaraang taon, August 25, 2025. Alam niyo po, mga kababayan, ito yung kanyang mensahe, kaibigan ka ng aming pamilya at isa ka sa mga mentor ko noong papasok pa lang ako sa politika. Maraming beses tayong nag-usap at marami kang ibinahagi sa akin. Dahil sa respeto, hindi ako nag-post tungkol sa iyo kahit madalas kang nasa balita. Sasabihin ko na lang na dahil kilala mo ako, alam mong hindi ako sinungaling at totoo ang sinabi kong gawang rekto lang ang kwentong ito. Alam kong inutusan ka lang, kaya pinapatawad kita, at kahit mawala na mga taong nasa paligid mo ngayon, pagdating ng 2028, pwede pa rin tayo magkwentuhan tulad ng dati. Diba? Mga ka-GPnatics, ano kaya ang ini-imply ni Congressman Leandro Libiste dito? Diba? Parang gusto niyang konsensyahin si Attorney Director Melvin Matibag. Kaibigan ka ng aming pamilya. Anong sagot dyan ni Melvin Matibag, mga kababayan? No one is above the law. Tama naman. Bakit kailangan natin tingnan, mga kababayan, kung proud sa iyo si Melvin Matibag at the time, nagpadala siya ng mensahe, doesn't mean, mga kababayan, na ikaw po ay exempted sa batas. 'Di ba? It doesn't mean, mga kababayan, na hindi kanya pwedeng hulihin. Isa lang ang pinapakita dito ni Melvin Matibag. Hindi po siya, mga kababayan, tumitingin sa pagiging kaibigan. Hindi po siya tumitingin sa pagiging mentor. Parang yung kay PBBM lang, hindi ako presidente ng aking pamilya. Hindi ako presidente ng aking mga kaibigan. 'Di ba? Hindi po nagpauto si Attorney Melvin Matibag dito. Kahit pa mangonsensya, kahit pang anong sabihin ni Leandro Libiste. Kasi ngayon, mga kababayan, ang ini-imply ni Leandro Libiste, gawang rekto lang daw yung kwentong ito. Magsasalita ba yung babae na yun kung gawang rekto? Yung nahuli, mga kababayan, nabugaw, di ba? Papayag ba yun? Nahuliin siya kung walang katotohanan? At maliwanag na maliwanag doon sa kuha po, dahil may body cam eh. 'Di ba?
May body cam. Kaya hindi mo pwedeng ipagkaila eh. Rinig na rinig doon yung usapan nila. Na talagang, mga kababayan, may nag-utos. Ito nga si Jing Paras. Tapos nung nagkukwento na, nakita dun sa cellphone, lumabas ang magpupondo daw si Congressman Leandro Libiste. Oh. Diba? Ibang klase. Nasa obrahan sa promil, guys. Oo. GP natiliwin ni Bato Hampay, lakay ti amyanan. Wala sa mukha ni Libiste ang aminin utak kriminal yan. May SS daw yata. May SS. May SS, meron pang body cam, guys. At nakuha na lahat ng kanilang mga na tawag dito, yung kanilang mga cellphone. Kaya nga pinapasabpina na si Jing Paras at itong si mga ka-GPnatics, itong si Leandro Libiste. Oh. Naimbag nga rabi Sir Tony Ninubla. Nanunumbat, no? Ma'am Kawamura Dayanara. Nanunumbat siya at the same time mga kababayan nangungunsen siya. At ang parang gusto niyang sabihin dito, instead na siya daw ang ipatawag, meron pang sumunod eh. Pagkasagot po ni Melvin Matibag, no one is above the law, mga kababayan, ang sagot ni Leandro, kung no one is above the law, bakit ako ang ipapatawag mo? Bakit hindi si Ralph Recto? Biruin nyo, nagtuturo na naman. Ikaw yung kinakanta eh. Nung babae at nung bugaw eh. Nagko-corroborate yun. Matibay na ebidensya yun eh, mga kababayan eh. Testimonial evidence at mayroon pang corroboration. Napakabigat nun. 'Di ba? Oh, sabi ko nga eh, yung nahuli nila na bugaw, 'di ba? Yung nahuli nila na bugaw, kung ito ay gawa-gawa lang, gawang rekto lang daw eh. Sabi ni Leandro Libiste, papayag ba yun na makulong siya? 'Di ba? Human trafficking ang kaso nun, papayag ba yun? Siyempre hindi papayag yun. Kahit sinong tao, mga kababayan, hindi papayag na makukulong ka basta-basta. O lalo na kung hindi totoo. May naglatag na mga babae. Ang usapan pa, mga kababayan, 5 babae. 5 million ang bayad. Oh. 'Di ba? Ang tanong dito, ng nakararami, bakit alam nila yung transaction ng bugaw? Alam ni Leandro Libiste, alam nila Jing Paras, na doon kukuha. Sabi nga, baka naman dati nang kumukuha talaga at dati nang mayroong mga kliyente yung bugaw na to ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Kaya nila natuntun. Maari. 'Di ba? Maari. Oh, parinig natin to. Ito pa. So, character assassination po. Lumalabas dito, dati kung alam po niyo yung sa PGB, yung compromat na tinatawag. So, gagawa po ng parandusil na ginawa po nila yon para sirain po yung isang politiko o isang tao. Ganun po yung nangyari dito. Ayun. So, mas naintindihan ko na, coming from you, kung saan po ito nanggagaling. Ay, Mamona Nases. Ito na kaninyo ay gusto makuha yung panig ni Ginoong Libiste at saka nitong Ginoong Paras. Saan sila pumapasok yung dalawa? Ito po, dito nagtapat na po, nag-tell all na. Sinabi, noong May 26, tumawag sa kanya si dating Congressman Jing Paras. Ayun. At sinabi na may importante silang gagawin pag-meetingan. So, nag-meeting po sila ng 3 beses sa isang restaurant dyan sa Quezon City. So, yung meeting po nila, doon na nila pinaplano. Meron na pong salaysay na binibigay, naghahanda ng affidavit po. Yung 5, pinapahandaan. Ang humarap po dun sa meeting, ito nga, itong talent manager na to, may dalang talent. So, isasalang po yun. At ang balak nila this week, ipapile po sa piskalya, kakasuhan po ng Bausi si TPS Recto. Tapos po, magpe-press ko. Bausi kasi nananakit ng babae ng bubugbog daw, di ba? Pagkatapos. At in fairness po kay Congressman Libiste, he was not present in the meeting. Ang present po si Jing Paras, saka po mga abogado na nagtuturo nung sasabihin at gusto silang ibibidyo na. Tapos nung pinag-usapan yung pera, doon na po lumabas yung pangalan ni Congressman Libiste nung sinabi po ni
Jing Paras na ang magpupondo, ang gagamit, ang magpupondo ng operasyon ay si Congressman Leandro Oo. Lubiste. So doon na po pumasok yun. Ganun po yung pangyayari, kaya lumabas po yung istorya. Meron ho ba... Pero pong, Go ahead, sir. sige po. Meron po silang text exchange message sa Viber na nakuha na po namin. Si Jing Paras, tsaka po itong Naku ito po, pong talent manager. may text message na sa Viber. So siguradong sigurado na, mga kababayan. 'Di ba? Na-verified na yan. Yung pong panig ni former Congressman Jacinto Paras, ni Jing Paras, ang sabi niya ho daw, sa tamang forum po siya sasagot dito sa aligasyon na ito. At kanya itinatanggi ang binabanggit po ngayon ni Director Matibag, just for the record, at kami po sa aming programa ay bukas din po sa kanyang panig, just for the record. Ngayon po, Attorney Director, yun ho bang binabanggit nyo na handa na yung affidavit na supposed to be po ay pipirmahan nitong mga umano ay magkikwento against the ES? Yan ho ba ay nakakuha na kayo ng kopya? Wait lang. Pero may nahalata ba kayo, guys, na parang ito ay merong tawag dito? Sabi nga ni Attorney Lorna Kapunan kanina, parang copycat. 'Di ba? Parang parang copycat, 'di ba? Mga ka-GP Natics, naalala nyo yung 18 Cargador? 'Di ba meron silang isang testimonya na lahat sila nandun sama-sama? Parang ganito din 'di ba? Parang dun sa 18 Cargador, mga kababayan, may nagtuturo sa kanila. May nagmamaniobra. May driver, kumbaga. Parang dito din, may driver, mga kababayan, at pipirma na lang doon sa kanilang affidavit. Di ba? Oh. Wala po. Ganito po kasi yung nangyari dyan. So nag-usap. Tatlong meeting po. July 11, July 15, saka July 26 po. Yung po yung tatlong date na meeting. So kinukoach muna po. Ederlyn. Tapos ang balak po, this week magkikita, bibigay yung affidavit. Pag firma ng affidavit, babayaran sila ng 30%. Pagka-file sa piskalya po, tapos press con, babayaran ng additional 40%. Naku po. Yung 30% daw, habang tumatakbo yung kaso, doon po babayaran. Ay, meron na talaga, mga kababayan. Partial May partial. Bakit ba pinartial pa to? Parang Bombay. Okay, simple lang. Mga kababayan, gusto kasi naninigurado yung kampo po ng magbabayad. Okay, na matapos nung mga babayaran ang kanilang tawag dito, ang kanilang kontrata, 'di ba? Kasi nga naman, mga ka-GP Natics, baka mamaya along the way biglang magtago to mga to pag nakuha na yung pera, 'di ba? E di sila ngayon ang naisahan. So hindi sila papayag, kaya patsi-patsi. O 30% muna down payment. Tapos pag naipasa na, naipile na 30%, habang gumugulong yung mga kasunod naman. Ganoon. Yung po yung kaso na may sistema po talaga at kasama yung mga abogado. Yung po yung ina-identify namin. Sino yung mga abogado kasama kasi may pananagutan din po ito kung totoo po. Correct. Itong sinasabi natin na disenyo ito. Pero may detalye po kasi ibabalik ko lang po Katid, hindi ko nabanggit. Doon sa 5 pong babae na na-rescue, nagkataon pa, isa doon yung isinasama doon sa 5. Okay. Na ano po na gagamitin na mag-affidavit. Kaya dalawa po yung nagtitistigo na parehas po yung istorya nitong talent sa itong babae na supposed to be gagamitin. Di may corroboration na, mga kababayan, may corroborative evidence na, testimonial evidence, tapos may corroborative evidence, tapos meron pang text messages, Viber messages. Mga kababayan, ay yari talaga dito si Jing Paras, yari din dito itong si Leandro Lubiste. Kaya siguro ngayon na medyo kahapon, na-alarma yung iba. Wala si Senadora Loren Legarda. Kanina ata, wala din nakakita kay Loren Legarda kung nandyan. So, doon po lumabas yung storya. Meron bang CCTV footage po, yung mga meeting na binabanggit nyo na yan? Well, yun po yung ating ginagawa ngayon. Kasama po sa investigation natin na makapag-secure ng CCTV rito. Pero syempre, may ay, lalaki po si Jing Paras. Ang tunay niya pangalan po ay Jacinto Paras. Yan yung guys, marami na yung kinasuhan dati, lagi na lang talo. Parang rin yan style Mike Defensor. Basta kalaban po ng kanyang kakampi, kinakasuhan niya. Marami na yan, si Trillanes, alam ko si Gloria din dati. Basta lahat, mga kababayan, lahat ata niyan, lahat umiepal yan proseso po yan, Katid. Kaya kailangan po namin sundan lang po yung proseso niyan. Ngayon, ang simple lang po, kung magsasalita talaga si Kong Jing Paras, categorically, sabihin niya, hindi ko kilala yan, wala kami dito pag-uusap, mas lalalim po yung investigasyon natin, bakit nagsasalita ng ganito itong mga taong ito. Correct. Sa mga individual na yan, Sir, yun bugaw lalaki.
para po gender correct, lalaki po yung gender niya, pero ano po siya, LGBT. LGBT po. Okay. Mm. Sir Caninyo, lumabas na lang itong mga kwentong ito nung panahon na nahuli na ho sila on a separate operation, right? Opo, Okay, sige. Opo. human trafficking po talaga Opo, yung kaso. Opo, Human opo. trafficking. Opo. Sa isang 5-star hotel. Tama po. Hindi kaya itong bugaw na ito, kliyente niya talaga itong matataas na opisyal ng gobyerno? Maaari, At talagang maaari. May engagement yung mga talents niya Oo. sa mga taong ito, kaya din naman may mga kwento-kwento na kaya malakas ang loob kasi naging client na nila yung matataas na opisyal ng gobyerno. Mm. Well, yung possibility po na yan, tinitingnan natin. Actually, we have the access po ngayon sa kanyang gadget, yung telepono, because that is a subject of the operation. But just the same, we're applying for a cyber warrant para po makita namin. Although, siya naman po, voluntarily. Ayo mga kababayan kasi ako talaga kasi paano ka dadating sa punto na ganun na tawag dito, kukontrata ka ng isang bugaw tapos yung yung bugaw na yun ay merong mga alaga. So paano ka dumating sa punto na alam mo kung sino yung taong pupuntahan mo para magbigay ng mga tao na papapel dun sa gusto mong mangyari. So basically, 'di ba? Alam mo talaga or there is something na parang ginagawa na nila dati yan. Na talagang may mga previous transaction na sila or talagang kilala na nila ito na, 'di ba? Kasi dati mga kababayan, naalala ko itong si Nino Barsaga, hindi nga lang niya sinabi kung kanina siya kumukuha ng mga chicks, 'di ba? Na nagdadala daw siya doon sa Malacanang dati worth 120,000, isang gabi lang 'yon, pero kailangan walang hikaw, walang singsing, walang kwintas, walang bag, maliit o malaki, 'di ba? Ayun sabi ni Nino Barsaga. Pero may kinukuhanan daw sila. So ibig sabihin mga kababayan, ito ay talagang kalakaran na. 'Di ba? Malalaking tao yung kanilang mga kliyente. Kaya hindi sila natatakot. share niya yung mga information doon sa telepono. Mm. And I have to admit, Kated, meron pong mga nandun sa phone book ng telepono niya na mga medyo kilala pong personality. Nako. Nitong bugaw. Opo. In other words, contact siya nitong mga personalities na ito kung kailangan nila ng serbisyo ng kanyang mga talent. Di yun na nga yun. Tama nga tayo ng hinala, mga kababayan. Ibig sabihin, ma-contact siya, bigyan mo nga ako ng ganito. Di ba? Kailangan ko magpahinit. Kailangan namin ng may birthday. Kailangan namin ng, alam nyo na guys. Di ba? Well, that is something that we cannot assume yet. Basta ang sinasabi ko po, pag nakita po natin yung kanyang cellphone, yung phone book, makikita natin po, i-check pa rin po natin kung yung pangalan ay tumutugma sa actual na numero. Kaya nga po, sabi ko rito noon, parang Epstein yung pagkatao nito. Epstein. Kasi yung mga binabanggit na pangalan, yung unang kinakausap natin, may mga may mga kilala talaga, mga men in uniform, mga matataas na tao, mga negosyante. Grabe, mga men in uniform so, pa. yun po yung isang tinitingnan po natin dito, Kated. Okay, sige. So, Natin po kailangan po. Kung may men in uniform doon, maaari din nabibigyan yung mga yon. Or naman mga kababayan, baka itong mga men in uniform na to ay mga tawag dito, sila yung protector, di ba? Maaring protector din. sige po. So hindi ito, kumbaga usapin na nagpaplano sila para kapag kinuha itong mga talent niya, para bagang i-entrap yung official, kung hindi gagawa-gawa ng kwento. Gagawa Kahit lang na ng walang kwento. ganoong senaryo. Yung pong sinasabi ho ninyo na pinanggagalingan nito. But again, ngayon po, hindi pa ho natin may tuturing na talaga pong may kaugnayan dito si Ginoong Leviste o si Attorney Jing Paras, kasi nga po, yan po ay kwento pa lamang noong pong talent manager, para ho natin may klaro lamang, Attorney, no? Tama po. Tsaka po nung babae, na isang nakasama doon sa operation po. Okay, So, dalawa sige. po sila. So, tama po kayo. Certain, kailangan namin tingnan doon sa CCTV kung talagang nangyari yung pagpupulong. Opo. Although doon po sa text exchange nila sa Viber ni Kong Jing Paras, we validated the number, sila yung nag-uusap. Oo. So, to Congressman Leviste, yung statement nitong atong talent manager, pwede nating masabing hearsay pa dahil nanggaling kay Kong Jing Paras. Pero yung sinasabi po nilang nakausap si Jing Paras, that is direct testimony na pwedeng i-deny po ni Kong Jing Paras at ng mga abogadong kasama po rin sa pagpupulong. Although may corroboration na po yung testimony nitong talent manager, dahil yung talent po na isang kasama doon, parehas po sila ng storya. Po. So ayun mga kababayan, yari talaga dito. Tapos ang buto-buto. Kaya pala ganun na lang mga kababayan, mangonsensya.
Etong The si Philippine Defense sorry. Secretary tells a Kaya pala ganun na lang mangonsensya itong si Congressman Libiste, 'di ba? Mga kababayan, at nanunumbat dahil matibay pala ang mga hawak na ebidensya nitong si Director Melvin Matibag. Sabi ko nga po sa inyo, kung style lang ang pag-uusapan, gusto ko yung style ng NBI ngayon dahil sila po may accomplishment na, mga kababayan, almost done lagi kapag sila po ay lumalabas sa media. Or, mga kababayan, talagang done na kasi nahuli nila Kasi ang unang goal lang po talaga dapat nila dito yung report sa kanila ng human trafficking. 'Di ba? Tapos biglang-bigla napunta dito. So, ibig sabihin, ano na lang yun, sekundarya na lang, mga kababayan, dahil doon sa kanilang masigasig na pag-iimbestiga dito sa human trafficking, 'di ba? Oh. Magkaibigan na nga si Libiste Paras, Defensor, same feathers nga. Baka may camera yung hikaw. At last justice may serve. Sugar and spice and everything nice. Baka nandyan sa kontak sila mama at Jingay hanap lalaki. Yan lang. Galawang DDS yan, dati na nila ginagawa, puro kriminal mga yan. Sarap makitang himas rehas mga yan. Correct. 'Di ba? Ganun ang nangyari kay Vlogger Mima, nakitaan ng pera. Ayan, kunwari, kaibiganin yun pala, grupo ng mga sindikato. Who is Paras? Dating kongresista rin po yan, kagaya ni Mike Defensor. Siyempre, deny to the max, nilipiste lahat yan. Correct. Kaya lang mga kababayan, kung may conversation, makakapagsinungaling ba yon? 'Di ba? At kung mapit-pit lalo itong mga babaeng to, tapos yung talent manager, wala na silang magagawa doon. Talagang may kalalagyan itong mga to. Human trafficking. Guys, human trafficking. Pag human trafficking, wala din yung alam ko, wala ding bail yan. 'Di ba? Kasi more than 6 years yan mga kababayan. Okay, so hanggang dito na lamang po ang ating programa, mga ka-GP Natics. Bye for now, mga ka-GP. Maraming salamat sa lahat po ng mga kasama natin ngayon. Sa lahat po ng mga nag-like sa atin, thank you. Sa lahat ng mga kaibigan natin, thank you po. At sa ulitin, mga kababayan. Bye for now.